Ngayong buwan ng pag-ibig, hindi lang ang pagkakaroon ng masayang love life ang dapat nating pagtuunan ng pansin, kundi maging ang kalusugan ng ating puso. Narito ang ilang paraan para maging happy and healthy. Joy! Sama ba sa amin? Mamisyal kami. Hindi na, okay na ako dito. Sanay naman na ako mag-isa eh. Heartbroken? Walang ka-forever? Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit ang ating puso'y nagiging sugatan. Pero mayroon pang ibang sakit at heart problem na dapat mas bigyang atensyon. Ngayong Pebrero, hindi lang dapat puro kilig at pag-ibig. Ito rin ang buwan upang pangalagaan ang kalusugan ng ating puso. Ayon sa pag-aaral ng Department of Health, ang mga kaso ng heart disease ang numero 1 dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Base sa huling tala noong 2009, nasa 170,000 ang namamatay kada taon dahil dito. Hindi lang ang mga may edad kundi pati mga bata pa. Congenital, yung pinanganak ka na meron kang depekto sa puso. Maraming causes yun, maaring genetic o maaring din naman na merong nangyari sa mother mo nung ikaw'y nasa kanyang sinapupunan. Nung acquired naman, yun ay nakukuha natin dahil sa ating way of life, paraan ng pamumuhay, yung lifestyle natin. Isa sa mga karaniwang sanhi ng atake sa puso ay ang coronary heart disease. Ito ay ang pagkakaroon ng bara sa ugat sa ating puso. Pinaka-common na sign, chest pain, masakit ang dibdib. Yung kinakapos ng hininga, konting lakad lang, pagod na. Kung masyadong mababa na ang blood pressure, gawa ng mahinang-mahina na yung pagtindok ng puso, maaaring mahilo. Hypertension, yung mataas ang blood pressure, yung diabetes, smoking. Ang isang mahirap family history. At alam niyo bang malaki rin ang epekto ng modernong panahon, partikular na ang paggamit ng social media? People tend to just be sitting down on their computer, their laptop, and now even their mobile devices. So instead of exercising, they are just sitting down playing games. Kaya naman narito ang ilang paalala para mapanatiling malusog ang ating puso. Malaking bagay ang paglalaan ng oras para mag-ehersisyo. Sabi nga nila, galaw-galaw para di ma-stroke. Tamang pagkain tulad ng prutas at gulay at pag-iwas sa maaalat o matatabang pagkain at pati matatamis. Umiwas din sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Dapat gawing regular ang pagpapacheck up sa doktor. At dapat always happy and stress-free.